So, ayun na nga. It's been ilang months na rin since di ako nakapag-upload. Time check muna. 3 p.m. So, kagigising ka. Usually, nagigising ako ng around 1 or 2 p.m. Depende. Ayun, March 17 na ngayon. And, currently, 3 weeks out na. Ito na siya ako. 3 weeks out na lang. Din sa comp natin this April. Specific date ng comp is April 11. Also, kung nakita nyo kanina, lowest weigh-in ko ngayon, 78.3. Mababa pa yan. Siguro tansya ko, like, last week of March, probably ano yan, 77 na siya. Saka na muna natin itatakil kung paano natin ma-achieve yung 74. Sabi ko nung una, parang test meet lang regardless kung di ako pumasok sa weight class. I mean, sa weight cup. Pero, napagdando ko rin na what if itry ko mag-gut cut kasi gina-gut cut ko, wina-water cut ko yung mga athlete ko pa naglalaro. So what if itry ko sa akin? So let's take that challenge. Probably 1 week out. Dadaling ko kayo step by step kung paano ko ibababa yung weight ko from around 77-ish yan mga time na yan down to 74 below. So hopefully magawa natin ang tama. Pero so far, napag-aralan ko naman na siya and ready na lahat ng kakainin ko dun sa week na yon. Actually, 3 days yon. Pero within a week, ready na lahat. Pero yun, saka na muna yan. So as of the moment, idodocument ko from this day until sa meet day. Sa meet day mismo, mag-vlog ako doon. Kung ano yung feeling ko kasi syempre, I believe 3 years na ata ako di nag-meet. So, let's see kung ano magiging performance natin on that day, April 11. Last flight kami. Currently, just to give you an overview for the past ilang months na. Actually, for the whole for a year na naka-deficit ako, more than a year na naka-deficit ako. Pero yung deficit ko sabi ko nga nung nakaraan deficit ako, tapos pag bumaba ng soba, magre-refeed agad ako para hindi talaga mapunta dun sa strength loss or muscle loss. So far, goods naman siya kasi nga for the past like 1 year, imagine nyo, begin ako 2024, 88, 89 ako, tapos nababa ako siya ng around 79 to 80, 81, 82, ganun. End of the year ng 2024. So, as of the moment, 78.5, I mean, 0.3, yung lowest ko kanina yon. Ayun, today is Monday. Kaya naman mag-gain, kasi imagine mo yung total ko, like ilang kg na dagdag for the year. Partida naka-deficit ako nun so technically hindi ako naka-surplus. So deficit ako for the whole year. Possible, pero ang main key lang doon is wag kang mag-over deficit. Like mag-deficit ka ng 100 or 200 below your maintenance. Then check nyo kung ano yung magiging progress ng pagbaba ng timbang nyo for the week, 2 weeks, 3 weeks, so on. I-observe nyo, kapag napapansin nyo sobrang bilis, dadagdag kayo. So, ibig sabihin, nasusobrahan kayo sa deficit. Pero, napapansin nyo, gradual lang, mga at least, siguro, mga 0.1, 0.2, ganun, for the 1 to 2 weeks, nababawas, and good track kayo. Ang key lang dito, men, is patience talaga, men, is cutting, being a deficit, kapag powerlifter ka, wag mong mamadaliin, like legit. Marami akong nakikitang ganyan. Na muna akong tubig kasi kakain dapat ako ng first meal ko Wait lang, malamig na. Sobrang dami kong nakikita, maski sa athlete ko. Like kapag hindi kayo nakapag-track ng maayos, like the point na napupunta kayo sa crash diet, like sobrang malaki na babawas. Meron kasi isang ka-teammate na parang hindi nag-reflect yung training total niya dun sa mismong meet kasi nga nag-cut siya pero I doubt na nag-track siya ng calories niya. Oo, nag-cardio pero kasi ang iisipin mo agad pag wala kang idea about like macros, calories and stuff. Like magbabawas ka, yun lang iisipin mo. Babawas ka ng kanin, etc., etc. Babawas ka ng pagkain in total. So di mo napapansin, sobrang laki ng mababawas mo sa pagkain mo sa kailangan ng katawan mo. So ang resulta nun, hihina ka talaga, like legit. So, marami akong nakita ng ganyan. Actually, naggawa ko siya before nung ginawa ko talagang like 3 months cut to yung from 70, alam ko 76 ako noon down to 66 yung first time ko nag-66. So, sobrang laki na nabawas sa strength ko noon, time na yun. So, hindi ko na siya uulitin. Ngayon, nag-deficit ulit ako, pero on track na tayo, kalkulado na lahat, and napatunayan naman natin na hindi tayo humina kasi lahat yung squat, bench, deadlift natin for the beginning of 2024 hanggang ngayon is dumagdag na kahit naka-deficit ako. Yun lang natutunan ko for the whole year na naka-deficit na
wag yung sobra yung deficit nyo pag mabilis yung pagbaba ng timbang. Like, refeed agad kayo. And please, sa mga powerlifter dyan, matuto na kayo mag-track ng macros nyo, ng calories nyo. 2025 na ngayon. Kasalanan nyo na pag hindi nyo pa alam mag-track, men. Like, for real. Paano yan? Hindi namin alam, men. Unang-una sa lahat, may ChatGPT na. Patulong kayo doon. Google, YouTube, lahat, men. Kayo, irresponsible powerlifter na kayo pag di kayo nagtatrack ng calories nyo. Ito yung kaso. Pag nag-vlog ako, magsalita na naman ako pagkatagal-tagal. Pero hopefully, may matutunan kayo dito kasi this is based on experience. And, ayun. Mga pala, bumili ako ng bagong mic, men. So, ito yung gagamitin natin for the whole series na to. Na i-document ko yung until meet. Kaya nga, back to the calories and stuff. Men, please, count your calories. Imagine nyo, malakas na kayo ngayon, hindi kayo nag-count ng calories nyo. Hindi nyo alam kung ano yung pumapasok sa katawan nyo. Imagine nyo kung gaano pa kayo lalakas. Kung nakukumpleto na yung protein, fat, carbs, and micronutrients nyo. Imagine nyo, men. Sinabi to ni Bob eh. Sabi niya, majority ng powerlifter niya hindi nagka-count talaga ng calories. Kasi status ko ba yun? Or tradition na parang pag sinabi mong powerlifter, kain lang ng kain. Not really, men. So, kung matino ang powerlifter, like, alam mo kung ano yung men, yung mga top athlete na nakikita nyo sa Sheffield, men, like, for real, men, bilang lahat ng mga kinakain yan. So, imagine nyo, kung idol nyo sila, but di nyo tularan kung paano sila, not just only training-wise, but, you know, nutrition-wise na rin. So, the moment, for the past ilang months na rin, so, nagsimula to sa 2.5 down to, ngayon, lowest ko is 2K calories, 2K to 2.1. So, hindi naman ako ganun ka, like, on point mag-track ng calories sa unang part. Pero ngayon, like, for example, like konting mantika, hindi ko na sinasama pag nagluto ako ng steak ko. Ngayon, nakahanap ako ng paraan na ituturbo, yung parang oven, kung alam niyo yun. Ituturbo lang yung steak lang around 5 to 10 minutes. I mean, all goods na, mas malambot na siya. Wala kang halong mantika, asin lang. Isububo na ako kasi wala pa akong pagkain sa sistema ko, may training pa ako mamaya. Mas malambot. Kasi yung kinakain ko yun, chuck eye. Yan. Ang chuck eye kasi, mas mura sa rib eye. And ang rib eye, masarap siya, walang duda. Ang kaso mataas yung fat. Maraming excess calories na like, napupunta sa fat kung kakainin mo yung rib eye, na ilagay mo na lang sana sa carbs mo na mas kailangan ng katawan mo. What is my plan on this coming meet? So, una naging plano is, test meet lang talaga to si April. And maglalaro ulit tayo ng June. I mean, July ata yun, roughly, sa L1 na sila kasi magto-tournament director ata, I don't know. Lalaro sana ako doon. Kasi wala, isip ko, what if qualify na ako ng 74 ngayon para wala nang aalahanin? So, the plano is, meron na akong number na sinulat na which is for sure makukuha ko siya kasi nga nasa RPE 7 ko lang yun. Napasok naman talaga dun sa 567.5 sa open qualification ng 74. First attempt ng squat, 190. Second attempt, 205. Third attempt, between 215 or 217. Hindi ako magto-220. Titest ko lang yung kung pasado yung buhat ko. Since ilang years na ako di nag-limit. Sa bench naman, guaranteed 100. First attempt, syempre, poverty bench tayo. 105. 107.5. Well, titingnan ko pa rin kung sobrang bilis ng 105 ng time na yun, probably go to 110. Pero initial is 107.5. Then, dun sa deadlift, first attempt, again, RPE 7 lang tayo, 6'7 lang tayo time na yun. 235. Then, try ko mag 245 next attempt. So, 10 kg jump lang. Then, since konti lang yung lalaro ngayon, alam ko meron nagtatago ng numbers kasi dalawa lang naman mga kalaban ko, si Gibo at saka si Meliora. Naka-equip yun. So, alisin na natin yun. Hindi na tayo mananalo doon. So, sila na yung maglalaban sa first or second. Bonus na lang kung makaka-third tayo. So, kaya magkakaroon ako ng buffer ng third deadlift ko. So, meron tayong alas. Yung second attempt ko na 245, enough lang yun para pumasa sa qualifying total lang under 74 for open. Since meron pa akong last attempt, titingnan ko kung ilang kilo pa pwede kong idagdag para masungkit yung third place. Kasi yun lang naman talagang yung kaya kong kuhanin sa laro na yun. Pero depende pa rin. Again, bilog ang plates. Malay mo, may mababout sa kanilang dalawa. Pero anyways, alam ko may nagtatago ng numbers. Meron na akong last type. May nagtatago ng numbers dun sa flight namin. Pero, let's see.
Again, iba pa rin mangyayari kapag nasa meet na itong sinasabi ko, possible hindi rin to mag-reflect kapag nasa meet na. So ito lang ay pawang plano na forecast mong plano na kaya mong possible na kaya kong gawin. Pero, malalaman pa rin natin, iba pa rin men. Ako nagsabi, iba pa rin pag nasa meet. Malay mo, na-hype pa ako, nagdagdag ako ng number sa squat, nabobo ako, humina ako sa basic time na yun. Nabobo ulit ako, humina ako sa deadlift. Pero anyways, hopefully walang mangyaring aberya. So, second attempt ng deadlift, enough na yun para mag-qualify for under 74. Then, again, third attempt. I don't know kung ako may mag-last pull, pero hopefully ako, let's see kung makakasungkit na. Pero bonus na lang yun kasi the main goal for April 11 is to qualify lang naman. Then, training tayo up until next year para at least ma-feel naman natin yung raw nuts. Gusto ko rin ma-experience yun. Alam ko, hindi pa enough yung numbers, hindi pa enough para talagang mag-podium, pero depende pa rin kung anong magiging takbo ng training from May up until next. Kumbaga, change of plan na. So, kung pumasok tayo sa weight category, under 74 this April 11, then going to qualify na lang. Then, di na ako mag-aangad ng for placing. Then, training na lang tayo eventually, up until next year. Let's see kung ilang kg magdadagdag sa total ko. Pero yun lang, men. Dami ko na naman sa 12 minutes plus ilang minutes kanina. 20 minutes na ako nagsasalita, men. Nagiging podcast. Pero yun nga, men. Hopefully, ayun, basta i-document ko from this day up until sa meet day. Yun, kainin ko lang muna tong first meal ko for today. I don't know kung mag-edit ba ako. Hindi. Check ako kung may orders. And nga pala, may nilalaro ako ngayon yung Throne and Liberty. So, message nyo ako kung naglalaro ako yun kasi kakasimula ko pa lang. Medyo bobo pa ako. Try ko laruin, may oras pa naman ako. So, most likely, magte-train ako around 5 p.m. parang ganun. Tapos mamaya doon sa gym. Diyan lang. So, ayun. As you can see, I'm wearing SPD powerlifting sleeves na. Gilan ko lang kayo ng background. Reason why I changed from stiff to PL sleeves. So, I'm wearing medium. For the past ilang months, nagkakaproblema ako dun sa depth ko. I give it a try. What if PL sleeves ako? Kasi nga, since stiff siya, so feeling ko, kapag na doon ako sa bottom, hindi ako natatakot like ibaba ng sobra. It's just that, akala ko sa sarili ko. Pag na-hit ko na yung depth na yun, akala ko pasok. Yung pala hindi. Since stiff nga siya, so akala ko nagtatouch na to. Yung calves at saka yung hamstrings ko, yung pala. Yung sleeves lang. Lagi akong, actually hindi naman ganun kataas yung depth ko. Sketchy lang talaga. So, syempre, as much as possible, training pa lang, gawin mo lang like convincing kahit hindi sa judge mismo, kahit maging critical ka. Kung baga, look at it on a perspective ng referee. Since mahigpit nga, di ba? May mga anggulong mukhang hindi pasok. Pero may mga anggulong pasok. So, hindi siya ganun ka-convincing. So, enable na gawing convincing. So, I decided na change ang sleeves. Why? Kasi nga, hindi siya stiff. So, hindi ko iniisip yung depth, nagde-depth na. Technically, napoprohibit yung depth ko talaga dun sa stiff. Pero, akala ko nung una, parang maninerf yung squat ko. Then, yung tinry ko nga is parang hindi ko naisip na nag-wear ako ng PL sleeves na hindi ako nakasuot ng stiff. It's just that matigas lang talaga yung stiff kaya may napoprohibit yung depth ko. So, for the past ilang weeks ko na itong gamit, wala nang naging problema sa depth ko. Na-check ko na lahat, kahit anong angulo pumapasok na. Hopefully, mag-translate sa mismong meet. Siyempre, iba pa rin yung meet kesa dun sa training mo. Ayun. Nga pala, bumili ako ng mic. For the past 2 weeks, last 2 weeks, nagka-injury ako. Akala ko sa rhomboid. Pero, buti na lang, meron akong PT na athlete. Shoutout kay Andre. Pina-assess ko sa kanya. So, na-assess niya na hindi siya rhomboid. Ang rhomboid kasi medyo taas. So, latissimus dorsi siya. So, lats. So, na-found out namin na ang nangyari kasi, backdowns na ako noon, 185. Nung nag-walk out ako. Pagka-walk out ko dito sa kaliwa, parang bumigay, kaliwang something ko. Tapos parang may tumunog, may nagpapakal. Yung pop na yun, hindi siya buto. Alam kong muscle. So, na-found out namin is nag-give up yung lats ko. Maraming factor. Pwedeng fatigue. Kasi 4th week na yun eh. Pwedeng fatigue. And mayroon ba akong nakitang angulo na parang, yung time kasi ngayon, parang more than 10 minutes ako nagpahinga para sa top set ko.
So, may tendency kasi ako pag nanlamig ako, bumibigat yung mga binubuhat ko. Good news is, for 2 weeks, naayos naman. So far, wala na. Wala nang pain. Buti, binigyan ako ng mga couple of mga rehab exercises. So, buti na lang, meron akong athlete na PT. Pwede na pang first attempt. So, actually, it did move good, but hindi sa ganun na in-expect ko. Actually, mabilis naman siya. Pero siguro yung feeling na may sticking point pa rin ako lagi. Na parang akala ko mabigat, pero konting pitik lang, magla-lockout na. Pero so far, all goods. At siguro mga at 7 yun. 200 at 7. Probably I can do like 12 to 15 sa meet. Yung third attempt ng at 8, hopefully. Miss Groove, pare. Siguro nararamdaman ko na yung let's accept the fact na kapag nagbababa ka talaga ng timbang, nasa deficit ka I mean, alam mo yun, hindi 100% na may maintain mo talaga yung lakas mo or, mas lumakas ka pa. So, may tendency talagang mag-iiba na yung pakiramdam mo. Like, pagbababa ng weight, man. Pero, it's still, misgroove lang siya kasi the mistake that I did is masyado kong na-wide yung paa ko. And yung low bar ko, masyado kong nababa. So, mas lalo akong naging lean forward. So, let's correct that mistake dito sa second back down. Goods na. Wala nang misgroove.
medyo na-overlook ko. Tech post pala yun. Kaya nagtataka ako, sobrang gaan. Pero yun nga, buti yan lang meron pa akong natirang isang set. Ang gawin ko ng posto, pero damn. Moral lesson, lagi nyong titingnan yung program nyo. Double check nyo lagi, men. Kasi, damn. Ma-fuck up yung training nyo pag lagi nyo na-overlook.